So yun po guys, and magandang araw po sa lahat, at ito po another reaction video po ang ating gagawin. Another topic po yung pag-uusapan po natin, at alam kong isa po itong nakakalungkot na topic po ngayon. Ito po ay mula sa naging live nga po ni Sir Paul kagabi sa kanyang YouTube channel, at alam ko na hindi po ito inaasahan nga po ng lahat, kasi in the past days or exactly 2 weeks nga po is masayang masaya nga po silang lahat, especially nga po ang Chris Pao sa naging bonding moments nga po nila doon sa lupang sinilangan nga po ni Sir Paul, doon nga po sa may Mindoro. So kitang-kita po natin na masayang-masaya nga po talaga sila. So alam kong walang nag-expect na pag-uwi nga po nila is ganito nga po yung mangyayari. Meron parang something like issue na nangyayari within the team, especially nga po sa tambalang Chris Pao. So let's not go over na po kung ano po yung detalye about nga po sa naging issue, kasi mismong si Sir Paul po is hindi na po niya sinabi lahat about nga po sa nangyari. That is private matter na po kasi. So respect na lamang po natin iyon. Respect po natin kung ano man po yung mga bagay-bagay na nangyari. Ang sa atin na lamang po ngayon is ipag-pray po natin na maging maayos nga po ang lahat. Sana maging maayos nga po ang lahat, especially po sa Chris Pao at sa mga problema po na dinadanas ni Chris, na sana maayos nga po niya lahat ng mga bagay na ito. Kasi sabi nga ni Sir Paul, di ba, na si Chris na is meron talagang personal problem na maaaring hindi ma-share ni Chris, na ang buong detalye hindi ma-share ni Chris na kila Sir Paul or sa ating lahat. So respect po natin yan. At meron ding naging problema nga po about sa kanilang dalawa, especially naging involved po yung isa sa member ng PB team. So ayun na pong sabihin ni Sir po kung sino po ito, kung ano pong nangyari, basta i-respect na lamang po natin. At sa halip po na magsabi po tayo ng mga negative things po sa kanila, especially for Krishna and Sir Paul, ay ipag-pray na lamang po natin na maging maayos nga po ang lahat, especially po nga paparating na nga po yung mansari nga po sana nila this coming 14 of April. Pero sabi nga po ni Sir Paul na for the meantime is cancel na po muna yan. Sa ngayon is unahin na po muna ni Chris nang ayusin lahat po ng problema sa kanyang pamilya, problema sa kanyang sarili, kasi ang ang tawag dyan, ang mansarian dyan lang naman yan, pwede naman niyang i-celebrate later on or on the next month. But then yung problema ni Chris na, kung hindi ito ma-resolve kaagad, especially yung problema sa pamilya, problema sa sarili, kung hindi ito ma-resolve kaagad is si Chris na po yung magtitiis. At kung halimbawa nga po na ituloy po nila itong mansari nga po nila, sabi ni Sir Paul, medyo pangit din naman po yun, kasi ang isa sa kanila, especially for Chris na, is meron nga pong tinaramdam na something like problema. So hindi rin sila magiging masaya, at mahirap naman po yung kumbaga pinipilit nilang maging masaya kahit na hindi nga po sila masaya. So i-respect po natin kung ano man po yung mga decision po nila, like yung walang mansari, yung pansamantala nga pong pagkakalayo nga po nila, pansamantalang pagbabakasyon ni Chris na ganito ganyan. So let's focus na lamang din po muna sa pag-support sa kanila. Support po natin yung mga uploads po ni Sir Paul ng mga kasama po niya, yung pag-mission po nila, kasi yun po talaga yung pinaka-priority nila, yung pag-mission po. And for Chris na, ini-encourage din po siya ni Sir Paul na habang nagbabakasyon siya sa kanilang bahay, habang sinusolve po niya ang kanyang problema, is mag-vlog din po siya, kasi malaking tulong din po yung vlog sa kanya, especially for her family, mga needs po nila. At the same time, yung vlog is magagamit din po niya ito para kumbaga maka-recover or maka-recover po siya sa kung ano man po yung problemang iniisip or dinadanas nga po niya sa ngayon. So inulit ko nga po, i-respect po natin kung ano man po yung nangyari sa kanila, kasi lahat naman po ng mga bagay na nangyayari sa buhay po natin ay kumbaga meron pong reason kung bakit nga ba nangyayari ang mga ito. So hindi po natin alam kung ano po yung reason po nito, basta abangan na lamang po natin yung magiging mga updates nga po nila. And inulit ko nga po, iwasan po nating magbigay ng komento na negative for both sides, especially for Chris na maging positive po tayo. Inulit ko nga po, ang prayer po is napaka-powerful po nito. Alam ko na malungkot po tayong lahat sa mga nangyayari po na ito, but then inulit ko nga po, basta mag-pray lamang po tayo. Alam kong malalampasan din po nila ito ng Chris Pao, especially po ni Chris, kung ano man po yung problema ang dinadanas nga po
nila. And nagpapasalamat din po tayo kay Sir Paul kasi sa kabila nga po ng mga nangyayari is naging kalmado nga po siya. Mas pinili po niyang magpatawad, mas pinili po niya maging kalmado kasi kung mas nagpadala po siya sa init ng kanyang ulo, sa galit po niya, is paniguradong may something na mangyayari, especially na si Sir Paul is may hypertension nga po. So kumbaga nakakabilib din po yung kung paano dinala ni Sir Paul yung problema po na ito. Nakakabilib lang, at ipag-pray po natin sila both, silang lahat po, ipag-pray po natin na maging okay nga po, maging maayos nga po, at maging masaya na po ulit. Abangan po natin yung muling pagsama-sama po nila. Alam kong mangyayari po iyon, hindi man sa ngayon, hindi man in the next week or ano man, basta abangan po natin na muli silang magkasama-sama, especially po yung Chris Pao. So yun po, basahin po natin yung ilan po sa mga komento sa naging live nga po ni Sir Paul. Ayun po, kay Ronet Habilitado, ayan, nakapin po ito sa comment section ni Sir Paul. Congratulations Sir Paul Pugong Biyahero for that bright and admirable decision. Salamat sa Panginoon at nakabalik na ang hero ng masa sa Davao. I'm glad bumalik ka na sa original na Pugong Biyahero. Diyan ka namin nakilala at minahal dahil sa iyong pagtulong sa mga mahihirap at kakagugutom. Ingat ka lagi sa inyong pagmimisyon. Yan. So si Sir Paul po talaga dati, sinigurian po natin siya na hero ng masang Pilipino kasi nga po sa pagpapaabot ng tulong sa mga kababayan po natin na nangangailangan nga po ng tulong. Ito po, Josephine Colombres, kahit wala si Chris na, we're still here for you PB team. Charity vlogger naman kayo at not relationship vlogger. I salute to you Sir Paul, kahit masakit para sa iyo pero nagawa niyo pa sila intindihin at unawain. Go ka lang Sir Paul, God bless you more. PB team, lalo na ikaw po Sir Paul, alagaan niyo po sarili niyo po. And very professional pong hinarap ni Sir Paul or sinolve po itong problema po na ito. May may actually pwede siyang magalit or something like may karapatan siya na mag-ano ng mga magsabi ng mga something or gugawa ng desisyon na pero puro pero hindi po niya ginawa. Mas pinili po ni Sir Paul na maging professional, intindihin po yung mga bagay-bagay, magbigay po ng napakagandang desisyon, then pinatawad po kung ano man po yung mga naging kasalanan nga po ng mga taong nakapaligid po sa kanya. So napaka-professional po ng ginawa ni Sir Paul. Emily Librando, nalala ko yung sinabi ni Madam Yola na sana wag niyong saktan ang damdamin yan dahil mahal namin yan, higit pa sa buhay namin. Kami rin ang unang masaktan. Marami pong nagmamahal sa iyo Sir dahil mula pa noon sa hirap ng pinagdaanan niyo, umabot ka ng 4 million dahil marami kaming nagmamahal. Higit sa lahat, ang PB team ang unang-unang nagmahal sa iyo. Opo naman, marami po talaga nagmamahal kay Sir Paul at tama po yun. Ang PB team po talaga, especially sila Madam Yola, sila yung pinakaunang nakasama ni Sir Paul since nag-start po siya ng mag-vlog. So talagang napakalaki po ng pagmamahal po nila kay Sir Paul, especially na malaki po yung naitulong ni Sir Paul sa kanila. Kaya yun nga sabi ni Ma'am dito, sinabi daw po ni Madam Yola na sana wag yung saktan ang damdamin yan dahil mahal namin yan higit pa sa buhay namin. O diba, grabe po yung pagmamahal po na nararamdaman po ng PB team, especially na Madam Yola, yung mga nakasama po talaga niya nung una pa man dahil nga po sa tulong na naibigay ni Sir Paul sa kanila. Ayan, Jonaline Ukay, nasad talaga ako sa nangyayari sa kanila pero sana lang makaya ni Chris na ang problema kasi dati may history na siya sa depression. Nakwento niya nga na sa atin muntik na siya tumalon sa 3rd floor ng mall kasi sa dami ng kanyang problema. Naawa ako kay Chris na kasi sa kanya lahat ng basher. Yun nga po ang problema din po dito, yung mga basher, yung nakiusap na nga si Sir Paul na huwag iba si Chris na pero imbis na sumunod is mas lalo po nilang binabash si Chris na. Kung ano man po yung naging mali or kung something may kasalanan naman si Chris na, inulit ko nga ni Sir Paul na intindihin po natin kasi bata pa po si Chris na hindi pa ganoon ka-matured yung pag-iisip at marami pa siyang mga bagay-bagay siguro na gustong ma-experience ganito ganyan, kaya may mga bagay na nangyayari nga po na ganito. So yun, ipag-pray po natin na makayanan ni Chris na, especially wag nang maulit pa yung history po niya na muntik nang tumalon or mag-ano something. I-enjoy niya ang kanyang sarili habang sinasolve po niya ang problema sa kanyang pamilya at sa kanyang sarili. Odens Lee Balagat, ingat po kayo lagi, keep your private life private. Piliin maging masaya sa buhay. Ano man yung problema nyo, i-pray na maayos at malampasan nyo as a team, as magkarelasyon at as individual. Tama po itong si Madam or si Sir Bato
keep your private life private. Yun nga po, mahirap po kasi yung private matter, yung pinaka-private matter po talaga is ma-public kasi alam niyo naman maraming mga taong nag-aabang lamang po na may maibabash nga po. So yun, sana maayos na po ito, sana maging okay na nga po ang lahat. So yun po, I think hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction video. So God bless po sa ating lahat at bye for now po.